Sinabihan ni Sakura si Sarada na isasama ni Sasuke si Boruto para maghanap ng kapalit na mensaherong lawin. Pinayuhan niya si Sarada na masanay na bigla-bigla talagang umaalis at bumabalik si Sasuke. Sa loob ng tren, ipinaliwanag ni Sasuke kung anong klaseng lawin ang hinahanap niya at inaalagaan iyon ng isang lalaking ang pangalan ay Maruta. May isang pasahero ang nagsabi na kailangan mag-ikot ng daan dahil may bagong gumuho na lupa. Bumaba sina Sasuke at Boruto sa tren at naglakad na lang para ipagpatuloy ang biyahe. Malapit sa isang lugar na may bonggang mga gusali, hinarang sila ng isang bantay na may kasamang lobo. Naghinala ito sa kanila. Sinabi ni Sasuke na dadaan lang sila, kaya pinayagan silang umalis. Dumating sila sa pasilidad ni Maruta. Noong una, inatake sila ni Maruta dahil inakala niyang taga-Paradise sila. Ang Paradise ay grupo na pinamumunuan ni Mozu Shitekiri na nagnenegosyo ng kakaiba at nanganganib ng mga hayop. Tinatakot nila si Maruta para malaman kung saan nakatira ang Thousand Mile Hawk. Natatakot si Maruta na baka sundan siya kung isasama niya sina Sasuke at Boruto sa lugar ng lawin. Gustong mag-imbestiga ni Sasuke kaya pumasok siya sa Paradise na kunwari ay mamimili. Sa una, paalisin sana sila ni Mozu pero nagbago ang isip niya nang makilala ni Boruto si Tento sa isang litrato. Dinala niya sila sa kulungan ng mga hayop at pinagalitan ng anak niyang si Suzura dahil naglinis ito ng mga kulungan at humarap sa bisita na sobrang dumi. Nang magtanong si Sasuke tungkol sa seguridad, ipinakita ni Mozu ang sistema nila at nagyabang na hindi ito kayang pasukin ng magnanakaw. Ipinakita rin niya ang isang bakanteng kulungan at sinabi na para iyon sa Thousand Mile Hawk na balak niyang kunin. Dahil dito, inakusahan ni Boruto si Mozu na tinatakot si Maruta. Napansin ni Mozu na hindi talaga sila mamimili, kaya inutusan niya silang maghatid ng pananakot kay Maruta para sa kanya. Kinabahan si Sasuke sa pakikialam ni Boruto. Inutusan ni Mozu ang bantay na asikasuhin ng dalawang ninja. Sa gabi, dinala ni Maruta si Sasuke sa tirahan ng mga lawin. Sinundan sila ng bantay pero ginamit ni Sasuke ang mga uwak para maliga ito. Kinabukasan, nakita ni Boruto si Suzura na nagsasanay ng puting lawin na si Yuki. Nagpakilala siya at ipinaliwanag ni Suzura na nagtitiwala si Yuki sa kanya dahil magkasama na sila mula pa bata ito. Dahil nakulong si Yuki, hirap na siyang maghanap ng pagkain. Kaya inilalabas siya ni Suzura para masanay ulit. Tinulungan ni Boruto sa pamamagitan ng paggulat ng maliliit na hayop para may mahuli si Yuki. Hindi rin magaling lumipad si Yuki dahil nasugatan siya nung nahulog sa pugad niya dati. Kumuha si Boruto ng libro tungkol sa mga lawin mula sa pasilidad ni Maruta para matuto si Suzura. Pero hindi marunong magbasa si Suzura dahil ayaw ng nanay niya na pag-aralin siya, kaya binasahan na lang siya ni Boruto. Gusto ni Mozu na magmana si Suzura ng negosyo, pero ayaw niya sa paraan ng nanay niya sa pagtrato sa mga hayop. Nakarelate si Boruto dahil alam niya ang pakiramdam ng may pressure mula sa trabaho ng magulang. Nagpasya si Boruto na turuan si Suzura magbasa. Humiling si Suzura sa nanay niya na pumasok sa paaralan pero sabi ni Mozu mahal iyon at may mga bagay daw na hindi na niya kailangang matutunan. Pinapante siya ni Mozu sa kwarto niya. Nagpapalitan ng mga sulat sina Suzura at Boruto gamit si Yuki bilang tagadala. Dumating sina Sasuke at Maruta sa tirahan ng mga lawin. Sabi ni Maruta, handa na sila sa pagsasanay pero kailangang tanggapin muna si Sasuke ng isang lawin. Laking gulat ni Maruta nang may isang lawin na agad dumapo sa braso ni Sasuke. Sa tulong ni Boruto, nagawa ni Suzura na makapanghuli ng pagkain si Yuki. Biglang dumating si Mozu kasama ang bantay. Sinisi niya si Boruto sa mga ideya ni Suzura, kinuha si Yuki, at mas lalo pang nilimitahan ang kalayaan ng anak niya. Tinakot ng bantay si Boruto na aarestuhin siya, pero pinakalma ni Suzura ang sitwasyon at sumama na lang sa nanay niya pauwi. Ikinulong ni Mozu si Yuki kahit todo reklamo si Suzura dahil balak niya itong ibenta. Wala namang pakialam si Suzura kung bihira o espesyal ang hayop. Sabi ni Mozu, ganito raw siya mag-isip dahil hindi pa siya dumaan sa hirap. Ikinwento ni Mozu na noong bata siya, pinabayaan lang siya ng lahat hanggang sa makakita siya ng isang hayop na akala ng mundo ay wala na. Dahil doon, napansin siya ng mga tao at sumikat. Simula noon, isinusuot niya iyon sa leeg at umaasa siyang maiintindihan din balang araw ni Suzura ang halaga ng mga bihirang hayop. Bumalik sina Sasuke at Maruta na may bagong lawin at sinalubong sila ni Boruto. Kinuwento ni Boruto kay Sasuke ang mga nalaman niya tungkol kay Suzura at sa buhay nito sa bahay. Gusto ni Boruto na sana may boses si Suzura sa sarili niyang buhay. Sinabi ni Sasuke ang tingin niya sa Paradise pero ayaw muna niyang makialam dahil naniniwala siyang kailangang marealize iyon ni Suzura mag-isa.
Kinabukasan, ikinulong ni Mozo si Suzura sa kwarto niya at sinabi na may nahanap na siyang bibili kay Yuki para gawing palamuti sa pader. Nakita ni Suzura ang mensahe ni Boruto sa papel, kaya palihim siyang umalis para kunin si Yuki. Napansin ni Sasuke na hindi masaya si Boruto sa pag-alis nila. May lumapit sa kanila na tauhan ng bibili kay Yuki at nagtanong ng direksyon. Nang malaman ni Boruto na tagagawa ito ng stuffed animals, bigla siyang tumakbo, kasunod si Sasuke. Pumunta si Mozo para silipin si Yuki at nalaman niyang nawawala na ito dahil kinuha ni Suzura. Naabutan niya sila palabas at tinakot si Suzura para ibalik si Yuki. Inutusan niya ang bantay na habulin sila kasama ang lobo nito. Sa labas mismo ng paradise, pinrotektahan ni Boruto si Suzura at tinakot ni Sasuke ang lobo. Tinakot ni Mozo si Boruto na makukulong siya habang buhay kung babalik pa siya sa paradise. Nag-alok si Sasuke ng Thousand Mile Hawk kapalit ni Yuki, ikinagulat iyon ni Boruto. Tinanggap ni Mozo ang palitan at sigurado siyang babalik din si Suzura kapag nahirapan na siya sa totoong mundo. Sinamahan sila ng bantay hanggang estasyon ng tren para siguraduhing hindi na sila babalik. Biglang nagwala ang Thousand Mile Hawk. May empleyado na gustong alagaan ito pero inutusan ni Mozo na hiwain ito para malaman kung ano ang laman ng tiyan at kung saan ito galing. Habang palis, sinubukan ni Boruto na pasayahin si Suzura. Umamin si Suzura na baka tama ang nanay niya at iyon lang talaga ang tanging bahay na alam niya. At napansin niya rin na isinuko ni Sasuke ang lawin niya. Sinabi ni Sasuke na huwag na siyang mag-alala. Biglang gumaling ang lawin ni Sasuke at nakatakas dahil ginamit ni Sasuke ang kanyang mata para utusan itong manggulo. Nakilala ng bantay ang pangalan ni Sasuke nang purihin siya ni Boruto. Hinabol sila ni Mozo at sinabi kay Suzura na patatawarin siya kung ibabalik niya ang lawin ni Sasuke. Tumanggi si Suzura na umuwi. Tinakot sila ni Mozo gamit ang mga koneksyon niya pero sinabi ng bantay na ngayon alam na kung sino si Sasuke na hindi niya kayang banggain si Sasuke. Nakatakas ang lahat ng hayop na kinulong ni Mozo. Nag-alala si Suzura sa magiging kinabukasan niya pero panyanatag siya ni Sasuke. Tinanggap ni Maruta si Suzura bilang alagad. Gusto ni Sasuke na umuwi si Boruto mag-isa para hindi madamay ang Konoha sa ginawa niya laban kay Mozo. Balak na rin talaga ni Sasuke umalis para hanapin ang huling miyembro ng Kara na si Code. Sinabi niya na maiintindihan ni Sarada kapag nalaman niya. Inulit ni Boruto ang pangarap niyang maging ninja na tulad ni Sasuke. Sa tren, nahirapan si Boruto sa bintanang ayaw bumukas at tinulungan siya ng isang ninja mula sa iwa. May isang lalaki na nagmamadaling sumakay bago umalis ang tren. Habang tulog ang lahat, biglang nagbago ang direksyon ng tren. Pagkagising ni Boruto, nakita niyang lahat sila ay nakakulong sa isang walang anyong silid na may mga double deck na kama. Pagkagising ni Boruto, hindi niya kilala ang lugar na kinaroroonan niya. Kinausap niya ang bounty hunter mula Kiri na si Anaguma at nagtanong kung nasaan ang labasan. Itinuro ni Anaguma ang isang gumagamit ng apoy na matagal nang sumusubok tumakas pero wili pa rin. Habang umaatake ito, aksidente nitong tinamaan si Shamo na isang ninja mula iwa. Nilapitan siya ni Boruto para tingnan kung ayos lang siya. Nakilala naman ni Kishiro si Boruto bilang ninja ng Konoha at kakilala ni Konohamaru. May isang babae na nagtanong tungkol sa bounty ni Anaguma, si Rokuro, na sa tingin niya ay amoy dugo. Sinabihan siya ni Anaguma na mag-ingat. Dumating ng isang matandang lalaki at binati sila dahil buhay pa sila. Sabi niya, may sumabog daw na imbakan ng gamot sa tabi ng riles ng Thunder Train kaya nalanghap nila ang nakal-alasong usok. Dinala raw sila sa isang kulungan para masigurong hindi sila kontaminado. May isang babaeng ninja mula Kumo na walang maalala tungkol dito pero sabi ng matanda. Epekto raw iyon ng gas. Marami raw pasahero ang namatay dahil sa sobrang langhap. Bago raw sila pakawalan, kailangan muna nilang sumailalim sa isang test. Ayon sa matanda, hindi raw aksidente ang mga desisyong ginawa nila para mabuhay, kundi parang likas na kakayahan para umiwas sa kamatayan. Gusto niya raw subukan iyon gamit ang bunutan ng baraha. Kampante si Kishiro, pero kutob ni Boruto may something fishy. Isang bounty hunter mula Kiri ang nakabunot ng barahang kamatayan at agad siyang pinatay ng matanda gamit ang patalim na lumabas sa daliri nito. Inatake ni Boruto ang matanda gamit ang hangin. Tinawag ni Kishiro si Boruto para tingnan ang katawan at nalaman nilang puppet lang pala ito. Ipinakilala ni Oga ang sarili bilang Panginoon ng Maze. Ipinaliwanag niya na hindi laro ang eksperimento at ang lugar ay isang lihim na underground maze. Hindi niya pinansin ang galit ni Boruto at sinabi na may 5 pagsubok na kailangan nilang lampasan na nasa mga scroll. Kapag bumagsak sila kahit isa, habang buhay na raw silang hindi makakalabas. May isang ninja mula Kusa na nagreklamo at aksidenteng natamba ang isang scroll kaya agad napili ang isang test.
Bigla silang napunta sa ibang lugar. Isang babaeng ninja mula Kumo ang gustong kunin ng isang sibilyan at gastusin ang hawak nitong Melita para upahan siya dahil sa tingin niya hindi ito tatagal mag-isa. Sinita ni Kisiro ang ninja mula kusa pero itinulak siya nito. Halos mahulog si Shamo nang gumuho ang sahig. Pero nasalo siya ni Boruto. Nagpakilala si Yatsume kay Boruto. May isa pang bahagi ng sahig ang gumuho malapit sa isang matanda. Ipinaliwanag ni Oga na kailangan nilang umalis sa marupok na platform at makarating sa matibay na platform sa itaas. Sinubukan ni Boruto at Kisiro atakihin si Oga pero bigla itong nawala. Patuloy ang pagbagsak ng sahig. Tinanggap ng lalaking may Melita ang tulong ng ninja mula Kumo na gumamit ng malakas na hangin para iangat sila. May nagbabala na babagsak ang platform sa lakas ng jutsu. Pero wala siyang pakialam. Tumalon din ng ninja mula kusa papunta sa ligtas na lugar. Patuloy ang pagbagsak ng platform at may mga nahulog. Sinubukan ni Anaguma pigilan gamit ang mga hibla ng tubig. Sabi ni Rockuro, hindi niya kayang mag-isa. Nainis si Yatsume nang bumalik si Boruto para tulungan ng matanda habang tinawag siya ng ninja mula Kumo na sobrang bait. Gumawa si Kisiro ng hagdan mula sa bakod ng platform pero isang tao lang ang kayang umakyat sa isang beses. Tinulungan ni Shamo ang isang batang babae na napilayan ng paa. Binalaan ni Anaguma si Boruto na hindi tatagal ang jutsu niya. May isang lalaki na nainip dahil mabagal ang isang matandang mag-asawa. Biglang naputol ang mga hibla at nahulog si Anaguma. Sinagip siya ni Rockuro gamit ang mga paa niya at hiniling kay Kekeso na palayain siya para magamit niya ang jutsu niya. Binalaan ni Anaguma si Kekeso na huwag magtiwala. Pinakawalan niya si Rockuro pero binitawan nito si Anaguma at hinayaan ding mahulog si Kekeso. May patalim pala ang braso niya. Nahulog din ang lalaki at ang matanda habang patuloy ang gumuho ng sahig. Humingi ng tulong si Boruto kay Nomua para sa isang babae habang binubuhat niya ang batang napilayan. Humingi ng saklolo si Shamo habang nasa itaas na si Boruto. Nahawakan siya ni Boruto bago tuluyang gumuho ang platform at ginamit niya ang Boruto stream para iangat silang dalawa. Hinayla sila ni Yatsume sa ibaba ng hagdan. Pinayagan sila ni Oga na magpahinga bago ang susunod na test at bumalik sila sa unang silid. Sinita ni Boruto si Rockuro dahil sinakripisyo nito si Anaguma pero sagot ni Rockuro, ang mahalaga ay mabuhay siya kahit kapalit ang iba. Binanggit ng ninja mula Kumo na 14 na lang ang natira. Sinabi ni Boruto na gusto niyang mabuhay hindi lang para makatakas, kundi para hulihin si Oga. Naghintay ang mga bihag na i-announce ni Oga ang susunod na pagsubok. May ilan na nagrereklamo na uhaw na sila. Sinubukan ni Fugo ipalit ang mamahalin niyang relo sa tubig ng iba, pero fail, wily pa rin. Sumang-ayon ang ninja mula kusa kay Boruto na kailangan nilang magtulungan para mabuhay. Si Bata naman, pera lang ang nasa isip, sweldo muna bago lahat. Si Yatsume, chill lang, nakikita ang punto ng dalawa at tinanong si Rockuro kung ano ang tingin niya. Para kay Rockuro, kailangan ng matibay na loob para mabuhay. Bigla niyang inihagis ang isang parasite sa ninja mula kusa para pilitin itong umamin. Inakusahan niya itong tauhan ni Oga dahil siya ang naka-activate ng unang test at umiwas agad sa gilid ng platform bago ito gumuho. Hinablat niya ang isa pang bihag at humingi ng tulong kay Oga pero namatay rin siya. Kinuha ni Rockuro ang isa pang scroll dahil para sa kanya sayang lang ang pag-aalinlangan. Dinala sila sa isang madilim na kwarto. Nang hawakan ni Yatsume ang isang kandila, kusa itong umilo. Kumuha rin ng lahat ng kandila at nag-ilaw din ang mga iyon. Kailangan nilang makarating sa dulo ng lugar habang iniiwasan ng maraming patibong at bawal na bawal mamatay ang apoy ng kandila. Isang matandang bihag ang Nasen Goat bumahing, namatay ang apoy ng kandila niya at instant dead siya. Ipinaliwanag ni Oga na ang apoy ng kandila ang mismong buhay nila. Ipinakita rin niya ang mga parol na lalagyan ng kandila. Ipinaliwanag din kung paano pwedeng ipasa ang kandila. Kapag namatay ang kandila habang hawak ng iba, yung walang hawak ang mamamatay. Ang kandila ay pag-aari ng kung sino ang may hawak. Samantala, hinahanap ni Sarada at Mitsuki ang Thunder Train na sinakihan ni Boruto. Nagtanong sila sa mga empleyado ng tren. Pati ang Department of Prisons ay nagtanong din. Ang empleyadong naka-duty noong araw na iyon ay biglang nag-resign at nawala. May isang empleyado ng tren na palihim na nagmamanman habang pinag-uusapan nila ang pagkawala ni Boruto. May narinig silang tunog na parang may naputol at may pera silang nakita sa sahig. Tumakas ang kainahinalang empleyado pero kalaunan nagsisi siya sa pinasok niyang gulo. Balik sa mga bihag, kinailangan nilang maglakad sa tubig. Naunang pumasok sina Bata, Fugo, at Rockuro. Binuhat ni Shamo ang babaeng gusto niya. Narating nila ang isang gate na nagsasara at kailangan ng 2 kamay para itaas.
Nagduda si Kisero na baka may iba pang tauhan si Oga sa kanila. Nakiusyoso si Bata at nag-alok na buhatin ang melita ni Fugo para magamit niya ang dalawang kamay sa parol. Nangako siyang hindi magnanakaw pero hindi siya pinayagan. Ipinagkatiwala ni Boruto ang kandila niya kay Yatsume pero hindi niya maitaas ang gate mag-isa kaya tinulungan siya ni Kisero at Nomua. Naisip ni Yatsume na medyo kakaiba si Boruto. Nakapunta sila sa parang desyertong lugar na may sinusunog na basura. Biglang yumandar ang malalaking bentilador at nagkaroon ng malabagyo na alikabok. Pinahawak ni Boruto ang mga kandila sa mga hindi ninja habang ang mga ninja ay pumorma bilang panangga. Gumawa si Shamo ng pader na lupa pero mahina ito at agad gumuho ng mahawakan ni Boruto. Ginamit nila ang sariling katawan para protektahan ang mga sibilyan. Nang tumigil ang bagyo, buhay pa silang lahat. Bilang pasasalamat, inalok ng isang matandang babae si Boruto ng tubig. Napansin ni Boruto na wala na sina Shamo at ang babaeng kasama niya. Sabi ni Kisero, nauna raw ang dalawa. Tinulungan ni Shamo ang babae umakyat sa pader pero iniwan siya nito nang muling yumandar ang bagyo ng alikabok sa paligid niya. Biglang namatay ang matandang babae. Natunaw na pala ang kandila niya dahil sa sobrang init kaya nawala ang apoy. Nang makarating sila sa dulo, nakita nila si Shamo na iniwan. Naabutan nila ang iba at ang babae ay kumakapit na ngayon kay Rockuro. Nagpakita si Oga at nag-alok ng bonus stage. Ayon sa kanya, ang elevator na sinakyan ng unang grupo ay diretso na raw sa goal pero dalawa na lang ang kasya. Dalawang sibilyan ang nagunahan at agad nagsara ang elevator. Ang iba ay pumasok sa ikalawang elevator. Napansin nila na sobrang bagal ng ikalawang elevator at mauubos ang kandila bago sila makarating sa itaas. Narealize ni Kisero na base sa rules, kung kukunin at iingatan ng kandila ng iba, hahaba ang oras nila pero may kapalit na mamamatay. Sa kabilang elevator, pinatay ni Rockuro ang kandila ng babae at kinuha ito para sa sarili. Gusto ni Fugo na nakawin ni Bata ang kandila ng ibang sibilyan para mabuhay sila. Ibinigay niya kay Bata ang parol niya at lumapit sila sa mga iyon. Napansin ni Boruto ang tunaw na wax sa sahig mula sa kandila niya at ni Yatsume. Naalala niya ang rule na ang kandila ay pag-aari ng may hawak. Kaya iminungkahi niya na gawing isang mahabang kandila na sabay-sabay nilang hahawakan. Mula sa unang elevator, sina Rockuro, Bata, at Fugo lang ang lumabas na buhay. Nanginginig si Bata, may dugo ang kamay na may hawak na kandila. Nang lumabas ang lahat mula sa ikalawang elevator na buhay, natuwa si Oga sa galing ng ginawa nila. Lahat sila ay ibinalik sa waiting room. Samantala, hinabol ni Mitsuki at Sarada ang empleyado ng tren at natuklasan kung saan nagpalit ng riles ang Thunder Train. Sumigaw ang empleyado na ang mga pasahero ay ginawang parte ng eksperimento. Tumakbo siya papasok sa tunnel at na-trigger ang mga paputok na papel, dahilan para gumuho ang tunnel at matabyunan siya, ikinagulat ni Sarada at Mitsuki.